Narito ang ikasiyam na kabanata ng ating kwento sa mga kwento ni Angelina. Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mommy, Daddy is here and he's making breakfast. Ang masayang sigaw ng mga anak niya. Nilapitan pa siya ng mga ito para hilahin siya. Come on, Mom, ang sabi pa ni Braxton at tinawakan nito ang laylayan ng t-shirt niya at hinila iyon papunta sa direksyon ng dining table. Careful, Braxton, Mommy might trip, ang bilin pa ni Jacob sa pangatlong anak. Royal glanced at him and she saw his laughing gaze at muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Royal, ilang oras pa lang kayo na nagkakalayo. Please, huwag ka kaagad bumigay. Ang giit niya sa sarili. Where's Lolo? Ang tanong ni Royal sa mga anak niya habang nakatayo pa rin sa may tabi ng dining table. Lolo went inside his room, Ma'am. Ang sagot naman ni Brooke. Natuon ang mga mata ni Royal sa pinto ng kwarto ng kanyang daddy. Hindi niya alam kung natutulog ito ngayon dahil napuyat sa kababantay sa mga apo o binigyan sila nito ng privacy na makasama nila si Jacob. Napabuntong hininga siya. She looked around at naghahanap siya kung saan pwede muna naiupo si Brit. Wala nga pala silang high chair dito. You want me to carry bread for you, Han? Ang tanong ni Jacob sa kanya. Ang mababang baritono na boses nito na nagpapatayo pa rin ang kanyang balahibo. Para bang hinahaplos nito ang kabuuan ng katawan niya. No. Brooklyn, honey, would you please call Manong Rose for me? Ang pakiusap ni Royal sa anak. Okay, Mami, ang sagot nito at mabilis na nagpunta sa laundry area para hanapin si Manong Rose. Brooke, honey, would you please help me to set the table? Ang tanong ni Jacob sa panganay na anak. Of course, Daddy. Ang sagot nito at mabilis naman itong kumilos at kinuha ang mga plato na hawak ni Jacob. Careful, okay? Ang bilin pa nito sa anak na mabilis namang sumunod. She didn't know how he did it, pero napasunod niya ang mga anak nang walang isang angal na lumabas sa mga bibig nito. Maybe because she used to doing things na hindi na nag-uutos, kaya hindi niya nalaman na masunurin naman pala ang mga anak. Thank you, ang nakangiting sabi ni Jacob sa mga anak na mabilis na kumilos para tulungan ito habang nakamasidlang sa Royal sa mga ginagawa ng mga anak. Gusto mo pa ng kape, Royal? Ang mahinang tanong ni Jacob na may matipid na ngiti. Her heart started to beat wildly again inside her chest and she was thankful at dumating na si Manang Rose. She would be her shield for the moment. No, thank you. Ako na ang kukuha ng sarili kong kape. Ang sagot ni Royal at nakita niya na nasaktan si Jacob sa kanyang pagtanggi pero pinilit pa rin ito na ngumiti sa kanya. Royal, pinapatawag mo raw ako? Ang tanong ng matandang babae na sinabihan niya na huwag siyang tatawagin na Ma'am at Royal na lang. Dahil parang pamilya na ang turing niya sa matandang babae. Manang, pwede po bang pakihawakan na muna si Brit? Maghahanap lang ako ng pwedeng itali sa baywang ni Brit para makaupo siya sa silya. Ang pakiusap ni Royal. Ay sige, halika Brit. Ako na Manang, ang gagawa niyan. Ang putol ni Jacob at mabilis itong lumapit kay Royal para kunin si Brit na karga pa rin niya sa kabila niyang baywang. Sige po. Ang magalang naman na sagot ni Manang Rose kay Jacob at humakbang ito papalayo kay Royal para padaanin si Jacob. Umiwas ng tingin si Royal sa mga kulay abong mga mata ni Jacob. Alam niya na kapag tiningnan niya ang mga mata ng asawa ay guguhong muli ang marupok na pader na itinayo niya sa pagitan nila. Pero umiwas man siya ng tingin ay di naman niya naiwasan ang pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang tagiliran at hindi niya alam kung sinadya iyon ni Jacob o
o nagkataon lang. Pero alam niya at ramdam niya ang pakiramdam na dulot nito sa kanya. Ang pamilyar na pakiramdam na kahit nagalit siya sa asawa ay hindi mabura-bura. Napansin ni Jacob ang pamumula ng pisngi ni Royal at alam niya na masusuyo pa niya ang asawa. Umaasa siya na masusuyo ang asawa at maiuwi niya ang pamilya ng araw din na iyon. Maupo ka na, ang mahina at malambing na sabi ni Jacob sa kanya na nagpatayo ng kanyang mga balahibo at iniiwas niya ang mukha sa malagkit na tingin ni Jacob. Itinuon niya ang mga mata sa mga anak na nakaupo na sa harapan ng lamesa and she started to panic. Natatakot siya na baka kapag nag-stay siya kasama si Jacob, kasama ang masayang pamilya na naman niya, na baka bumigay na naman ang pader na unti-unti namang nababasag. Ayaw niya muna magtiwala kay Jacob na babalik na ito sa dati. Ayaw niya na umasa na everything would be the same as before. Then when she finally gave in, she would again realize that nothing has changed. At ayaw niyang masaktan, hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak. Nakita niya kagabi kung papaano naghanap ng atensyon ang mga anak niya kagabi kay Uno. At ayaw niya na maulit na naman itong muli dahil hindi na naman tumapad sa pangako ang ama ng mga ito. Babe, maupo ka na, ang mahinang sabi muli ni Jacob sa kanya at hinawakan nito ang kanyang braso. And that was the last straw and she chose the coward's way. Manang Rose, pakihawakan po muna si Brenna. I'll check on Dad. Ang mabilis niyang sabi sa matandang babae at iniabot nito si Brenna sa braso nito. Sa kasi nagmamadaling naglakad papunta sa kwarto ng kanyang daddy habang sinusundan siya ng tingin ni Jacob na labis na nagtataka sa ikinikilos niya. Malakas niyang kinatok iyon. Dad! Ang malakas niyang tawag mula sa labas ng pinto. Narinig niya na bahagyang umubo ang ama bago bumukas ang pinto ng kwarto nito at bumungad ang alalang mukha ng daddy niya. Hindi na siya naghintay na papasukin siya ng daddy niya sa loob. Mabilis ang kanyang hakbang papasok sa loob. Royal, what's wrong? Ang takang tanong nito sa kanya. Napabuntong hininga si Royal at hinawakan ang magkabilang side ng kanyang salamin na tila ba mahuhulog iyon sa kanyang mukha. I can't, Dad. Ang sagot niya sa ama at may kasamang pag-iling ng kanyang ulo na lubos na ipinagtataka ng daddy niya. What? Ang takang tanong ng daddy niya at hinawakan siya nito sa magkabilang balikat para pahintuin ang pabalik-balik niyang paglalakad. I can't be with him now, Dad. Mababaliwala ang pader na itinayo ko sa pagitan namin dahil sa tuwing kasama ko siya, lumalambot ako. Ang pag-amin ni Royal sa ama. Would be that be bad? Ang usisa naman ng daddy niya. Dad, ayoko munang umasa. Ayokong makita ng mga anak ko na sobrang saya na naman tapos hindi na naman siya tutupad sa mga pangako niya. And it won't only break my heart but also my kid's heart, she said out of frustration. Nakita ng daddy niya ang kanyang frustration. Tumangutango ito. Okay, I keep you guarded. Ang sagot nito. At nagulat pa si Royal nang mas nauna pa itong lumabas ng kwarto kaysa sa kanya. At ang mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata ay agad nawala at hindi niya napigilan ang bahagyang matawa. Parang nagsilbing panangga ni Royal ang daddy niya at mas nakakilos siya ng maayos dahil kahit papaano ay nabawasan ang paglalandi sa kanya ni Jacob, lalo pa at nakapagitan ang lamesa sa kanila. Maya-maya ay may kumatok sa gate at pinagbuksan iyon ni Manang Rose at ilang sandali pa ay pumasok si Manang Rose kasunod si Uno na may dalang box ng waffles para sa mga anak niya. Tito Uno, come here! Ang masayang bati ni Brooklyn kay Uno nang naglalakad ito papalapit sa kanila na medyo nag-aalangan pa nang makita silang kumakain ng almusal. Mukhang nakaistorbo yata ako, Chief. Ang nahihiyang sabi ni Uno sa kanila. Nonsense, maupo ka. Ang utos ng daddy ni Royal kay Uno.
na nahihiyang naglakad papalapit sa lamesa nila. Maupo ka, ang utos muli ng daddy ni Royal at itinuro nito ang upuan na bakante sa tabi ni Royal. Sir Altamonte, ang bati nito kay Jacob at inaabot nito ang kamay kay Jacob para makipagkamay na magilaw naman na iniabot ni Jacob. Naalala ni Jacob noong gabi na pinasok ng daddy ni Royal ang kondo niya. Si Uno ang kasama nito at ang sumira ng Ferrari niya. But now, in good terms na sila, ang sabi ni Jacob sa sarili. Maupo ka Uno at ikukuha kita ng kape, ang sabi ni Royal at tumayo siya para kumuha ng bagong brown na kape. Thank you, ang mahinang sabi nito at nahihiyang tumingin kay Royal. May dala pala akong waffles para sa mga bata. Ang dugtong pa nito. Sabay abot ng box ng waffles kay Royal. Thank you, ang sabi ni Royal at inilapag ang mug ng kape sa harapan ni Uno. Kumain ka Uno, ang utos ng daddy ni Royal. Salamat na lang po sir, nakakain na po ako kasama ko ang mama at papa ko kanina. Kumain po kami pagkatapos na magsimba. Inakapangako po kasi ako kagabi sa mga bata na babalik ako, ang paliwanag ni Uno. Mabuti ka pa Uno, marunong tumupad sa pangako, ang patamang sabi ni Royal. Pero hindi niya tinapunan man lang ng tingin si Jacob, na tumikom ang bibig nang marinig ang sinabi niya. Napangiti naman ang daddy niya sa kanyang sinabi. Ma'am, can we have some waffles? Ang tanong ni Braxton. Later son, after you finish your food on your plate, ang sabi ni Uno sa anak na humaba ang nguso nang di payagan ng ama. Dad, where are you yesterday? Ang tanong ni Brooklyn sa daddy nito. Yeah dad, you miss our family day, ang angal ni Brooke. Jacob sighed, I'm sorry but I was working yesterday, but I promised I make it up to you kids. Ang sagot ni Jacob na may diin ang mga mata na nakatuon kay Royal. At sandaling nagtama ang kanilang mga mata pero iniiwas ayon agad ni Royal. Dad, you should have seen Tito Uno yesterday. Like wow, he's so good in the obstacle race. Even better than you. We broke our own record yesterday. Like for many minutes. Ang masayang kwento ni Brooklyn sa daddy nito na namimilog pa ang mga mata habang nagkukwento at sumusubo ng pagkain. Really? That's great. Ang sagot ni Jacob na tila ba sa ilong nang galing ang sinabi niya. Nasaktan siya nang marinig sa mga bibig ng anak na may iba itong pinupuri maliban sa kanya. Yeah, and mom and I were still champion on the quiz bee. Like mom is so intelligent that we answered everything, even when the questions were not even finished. It's like she's know everything. Ang proud na sabi ni Brooke. Thank you Brooke, at least you appreciate my intelligence. Ang patamang sabi ni Royal kay Jacob na nakatuon ang mga mata sa kanya at ramdam niya ang mainit na mga tingin nito sa kanya. And that's not all dad. We have this wagon game and mommy sat on Tito Uno's lap like it was a great because they were like mom and dad. Ang natatawang sabat ni Braxton na alam naman nila na walang mali siya ang gustong sabihin ng anak pero namula ang mukha ni Royal at si Uno naman ay muntik nang maibuga ang kaping iniinom. Yeah, and Tito Uno has to carry mom like he was holding her legs up and mom's arms were wrapped across Tito Uno's neck and he has to carry mom on a race but Tito Uno was so strong that he didn't let go of mom. Ang sabat pa ni Brooke. Mas lalong nagpagting ang mga tainga ni Jacob. Hindi niya maisip na si Royal ay nakakandong sa hita ng ibang lalaki. At mas lalo nang maisip niya na hawak ni Uno ang mga hita ng kanyang asawa. His jaw clenched and a muscle switched on the side of his jaw. And he was continued with so much jealousy. And he didn't want notice that he's gripping his fork tightly. His knuckle turned white. Nakaramdam ng sobrang selos si Jacob ng mga sandaling iyon. Hindi lang para sa atensyon at papuri ng mga anak sa inakong tito ng mga ito. Pero mas lalo nang malaman niya na umarting parang mag-asawa si Royal at Uno.
Pero masisisi ba niya ang asawa? Samantalang siyang daddy ay wala ng mga panahong iyon at nakaramdam ng kirot ang kanyang puso. My classmate asked me if Tito Une was my new daddy. Ang sabat ni Brooke habang tinustusok nito ng tinidor ang sausage na nasa plato nito. What? Ang gulat na tanong ni Royal sa anak. Yeah ma'am, Sandra asked me if I have a new daddy just like her. Ang sagot ni Brooke. Jacob cleared his throat. What did you say? Ang sagot niya sa anak. I said no, that he was just my tito. Ang nakangiting sagot ni Brooke sa daddy niya at isang ngiti naman ang iginanti ni Jacob sa panganay na anak. Pero nanatiling gumugulo ang imahe na iyon sa kanyang isipan na si Royal ay nagkakaroon ng ibang asawa. Hindi niya yata kakayanin iyon. Baka ikamatay niya kapag nangyari iyon. Ang sabi ni Jacob sa sarili. Are we going to play again Tito Uno? Ang umaasang tanong ni Braxton na ang mga tingin na ibinibigay kay Uno ay puno ng paghanga. Nag-alangan itong sumagot dahil narisa naroon si Jacob. We're going out Braxton. Ang mabilis na sabi ni Jacob. Ayaw niya na mapalapit ng husto ang damdamin ng mga anak sa ibang tao. Ayaw niya na may umaagaw ng atensyon ng kanyang mga anak. Babawi siya sa mga ito. Babawi siya sa asawa at mga anak. Where are we going? Ang interesadong tanong ni Brooklyn. I don't know. You want to go shopping? Ang tanong niya sa mga ito. Can you buy me a new toy, Dad? Ang umaasang tanong ni Braxton. Anything you want. Ang nakangiting sagot ni Jacob dahil sa nakuha na niyang muli ang loob ng mga anak. Ang loob na lang ni Royal ang kailangan niyang makuhang muli. I really needed a new dress, Dad. Ang sabat naman ni Brooke na nagtaas pa ang mga kilay. All right, Princess. Ang nakangiting sagot ni Jacob sa panganay na anak na may pagka-spoiled brat pero sweet at loving na anak. I'm not a princess, Dad. Ang pagtatama nito sa kanya. Really? And what are you? Ang usisa ng lolo ng mga ito na natutuwa sa pagiging smarte ng apo. I'm just a daughter of a very wealthy man, Lolo. Ang sagot nito sa daddy ni Royal na nagpatawa sa kanilang lahat nang nasa lamesa. Come on, Ma'am, ang angal ng mga anak niya dahil nanatili siyang nakatayo sa labas ng sasakyan habang ang tatlong anak niya ay nakasakay na sa loob ng sasakyan ni Jacob. Kasama ng mga ito si Brit na nakaupo na sa baby car seat nito. Nakatayo si Royal sa labas ng sasakyan habang karga si Brenna at tinitiis niya ang malakas na pag-complain ng mga anak niya. I'll stay here with Lolo, ang sagot niya habang nakasilip sa mga anak. And with Uno, ang gigil ng sabi ng isipan ni Jacob. Mukhang nagiging malapit na ang dalawa at hindi niya ito magugustuhan. Halata niya sa mga tingin ni Uno na may gusto ito sa asawa at baka naghihintay lang ito ng pagkakataon at ahasin si Royal sa kanya. Ang giit ni Jacob sa sarili. Sumama ka na, Royal, ang sabi ni Jacob kay Royal na umiwas ng tingin sa kanya. Dito na lang ako, ang mariing pagtutol niya. Please, Ma'am, Dad wouldn't know what dress would fit me. Ang angal ni Brooklyn. Naghalukot pa ang mga braso nito. Yeah, Ma'am, ang sabat naman ni Braxton. At kung bakit naman, sa pagkakataon na iyon, ay umabot din si Brenna sa daddy nito at umiiyak. Napabuntong hininga sa Royal. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nahahati ang katawan niya. Gusto niyang tumanggi dahil ayaw pa niya napakampante ng pagbabalik sa dati ni Jacob. Pero may part naman sa kanya na ayaw niyang tanggihan ang mga anak. Please, Royal, para sa mga bata. Ang mahinang sabi ni Jacob. Ha? Para sa mga bata? Oo, para sa mga bata. Pero siya ba ay naisip nito kahapon na kailangan siya ng mga anak nito? Para sa mga bata rin ba ang sinabi niya rito kagabi pero tinanggihan sila nito? Pero hindi siya si Jacob at kahit kailan ay di niya kayang tiisin ang mga anak. Kaya kahit paayaw niya ay napakagat na lang siya ng labi. Okay. Ang sagot niya na nagpatigil ng mga angal ng anak. I'll get Brenna's bag.
ang sagot ni Royal. At naglakad na siya pabalik sa loob ng bahay para kuhanin ang backpack niya na laman ay mga gamit ng kanyang mga anak. Hindi na rin siya nagpalit ng damit at tanging pinalitan niya ng luma niyang rubber shoes ang tsinelas na suot. Mas madaling maghabol sa mga anak na malilikot kapag naka-sneakers lang, ang sabi niya sa sarili. Jacob strapped Brenna sa isa pang baby car seat na nasa second row ng backseat, habang ang taklo ay isinicure ni Jacob sa third row ng backseat at isinuot ang mga seatbelt nito. Royal sat on the passenger seat at napansin niya ang malapad na ngiti sa mga labi ni Jacob. Pagsakay nito sa driver's side at tiningnan pa siya nito at kinuha ang kanyang kamay na nakapatong sa kanyang hita. Royal, I'm sorry about everything. Save it, Jacob. Mabuti pang wala nang lumabas na apology sa bibig mo kung hindi mo rin naman kayang pangatawanan. I don't need her. It just show it, not to me, but to your kids. Ang sagot niya kay Jacob at hinila niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito at tumingin siya sa labas ng bintana. Jacob sigh. Mukhang mahihirapan siyang amuin ang asawa pero hindi siya susuko. He made a mistake. Aminado naman siya at alam niya na masakit ang mga binitawang salita niya sa kanyang asawa. The kid's noise lessened the awkwardness that she felt. She's trying not to give in. Kaya parang napipilitan na lang siya na umiwas kay Jacob. But then, she was taken out of surprise nang abutin ni Jacob ang isang kamay niya at hinawakan siya nito ng mahigpit. And she realized that he was driving with one hand, and that made her head turn him and look at him in his beautiful gray eyes. Jacob, bitiwan mo nga ang kamay ko. Nagdadrive ka with one hand, ang mariing sabi ni Royal. Alam ni Jacob na nasa parte sila ng kalsada na hindi masyadong delikado at wala pang masyadong sasakyan. Kaya ginawa niyang hawakan ang isang kamay ni Royal at hindi nga siya nagkamali. Lumingon si Royal sa kanya and he was able to make an eye contact. Mangako ka muna na kakausapin mo ako, ang giit ni Jacob. But his attention was on the road in front of his back. Don't be stupid, ang giit ni Royal. Pero nang hindi pa rin binitawan ni Jacob ang kamay niya, ay wala na siyang nagawa kundi ang mapabuntong hininga. Oo na, okay? I'll talk to you. But please, ano ka ba? Kasama natin ang mga bata. Delikado yung ginagawa mo, ang mariing sabi ni Royal. Hinalakan muna ni Jacob ang likod ng kanyang palad bago nito binitawan ang kamay niya at isang malapad na ngiti ang gumuhit sa pisngi nito sabay kindat sa kanya. Napairap na lang si Royal kahit pa nakaramdam siya ng kilig sa kanyang katawan. Jacob always made her feel that way at naiinis naman siya sa sarili. Nagpunta sila sa pinakamalapit na mall at ipinasyal muna niya ang kanilang mga anak. They strolled around at pinaglaro muna nila ang mga ito sa playroom at nakabantay lang silang dalawa ni Jacob sa may loob para kina Brit at Brenna. Pagkatapos ay nagpunta naman sila sa maliit na amusement center sa loob at si Jacob ang nagbantay sa tatlong anak na lahat ay rides ang gustong sakyan. Ang lahat ay masakyan ng mga ito ay nagyaya na ang mga anak na kumain. At dahil sa ngayon lang sila ulit nakalabas na mag-anak at dahil sa bumabawi si Jacob, ay pumayag siya ng gusto ng mga anak na kumain sa fast food. Dati kasi sa tuwing lumalabas sila, ay sa isang restaurant sila kumakain para makakain ng kanin, sabaw at gulay ang mga anak niya. Pero dahil nga sa bumabawi siya at naglalambing ang mga anak niya, sa kanya ay napapayag si Jacob. Royal just gave in an ridiculous look at kunot ang noo nito nang tiningnan siya sa mga mata na tila ba nagtatanong ang mga iyon. Nagkibit balikat lang si Jacob. Minsan lang naman, Mami, ang nakangiting sabi ni Jacob kay Royal at natuon ang mga mata ni Jacob sa mga labi ng asawa niya. Matagal na niyang hindi nahalikan ang mga labi ni Royal and he'd miss her so much with her lying next to him, ang sabi niya sa sarili. Pinagmasdan ni Jacob sa Royal na naka-t-shirt at shorts na maong
at tinirnuhan nito ng lumang sneakers at ang buhok nito was pulled up into a tight band. Naglalakad si Royal sa kanyang unahan habang hawak sa isang kamay si Brooke at sa dibdib naman nito ay naka-strap ang carrier kung saan nakasakay si Brenna. Habang si Jacob naman ay nakasunod na naglalakad sa likuran ni Royal at sa magkabila niyang kamay ay ang dalawang anak na lalaki at si Brit na nakasakay naman sa carrier na naka-strap din sa kanyang harapan. At nang makita nga ng mga anak ang favorite na fast food chains ay excited na nagtatalon ang mga ito. Nahirapan pa nga sila na makahanap ng vacant na lamesa dahil na rin sa weekend at halos lahat ng tao ay nasa mall. Ilang sandali pa silang naghihintay bago sila nakakuha ng lamesa at mabilis silang naupo roon. Finally, ang sabi ni Brooke nang lumapat na ang puwet nito sa mahabang upuan. "Are you complaining, Brooke?" Ang tanong ni Jacob sa anak na panganay at nakataas ang isang kilay niya. Nakuha naman agad ng anak ang gusto niyang ipahiwatig na sila ang may gusto na kumain sa lugar na iyon kaya bawal ang umangal. "No, Dad," ang mahinang sagot ni Brooke na tanging daddy at lolo lang nito ang nakakapagpatungo. "All right, what do you like to eat?" Ang tanong ni Jacob sa mga anak na mabilis na nagsalita para sabihin ang mga gusto. Royal watched Jacob while he patiently listened to his kids' request at nang makuha na nito ang order ng mga anak ay natuon naman ang mga mata nito sa kanya. "How about you, Royal?" Ang tanong ni Jacob na nakatayo at nakalapat ang mga palad sa ibabaw ng lamesa habang karga pa rin nito si Brit sa carrier. "You know what I like," ang mabilis na sagot na Royal, and she waved her hand. "You want that here?" Ang makahulugan at pilyong tanong ni Jacob sa kanya. Nakataas pa ang dalawang kilay nito at pinanlakihan pa siya ng mata. At nang makuha niya ang pilyong mensahe nito ay namula ang mga pisngi. "That's not what I mean," ang mariing sagot niya kay Jacob. "What, ma'am?" Ang usisa ni Brooklyn na nakaupo sa tabi ni Brooke at Braxton. "Nothing," ang mabilis niyang sagot. "Wash your hands first, over there. You see the washer area?" Ang sabi ni Royal sa mga anak na agad na sumunod at naghukas ng mga kamay habang nakatanaw siya sa mga ito. Nang bumalik ang tatlo ay agad na may ikinuwento ito na binuhat daw ni Brooklyn si Braxton para maabot nito ang gripo at sabon. And as kuya, kitang-kita sa mukha nito ang pagiging proud sa kanyang ginawa. "You're such a big boy now, Brooklyn, and a good kuya." Ang papuri naman ni Royal sa anak. Pagkatapos kumain ay nagpunta na sila sa department store at nagsimula ng magtuturo ang mga anak. Kahit pa nakaya nilang bilhin ang gusto ng mga anak, ay di nila pinalaki ni Jacob ang mga ito na nakukuha agad ang gusto. Kung bilhan man nila ito ay kung kailangan talaga ng mga ito o di kaya ay may okasyon. Kaya ang pag-shopping ay isa ring excitement sa kanilang mga anak. Pagkatapos na mamili ng mga laruan, ay nagpunta naman sila sa mga damit na pambata. Jacob was patient enough sa paghihintay sa kanilang tabi habang sila ng mga anak ay abala sa pamimili, lalo na at para kay Brooke. At na makapili na ito ng damit ni na Brit at Brenna, ang pinagkaabalahan na piliin ni Royal nang may isang pamilyar na boses na nagsalita sa kanilang tabi.